118 sunog sa buong bansa ang naitala ng Bureau of Fire Protection ngayong buwan pa lang ng Disyembre. Kaya panawagan ng mga otoridad sa publiko, mag-ingat lalo na ngayong holiday season. Sa Maynila, 2 sunog ang nangyari simula kagabi dahil daw sa problema sa linya ng kuryente. Makibalita tayo kay Von Aquino. Nagngangalit na apoy ang tumupok sa isang residential commercial establishment sa Teheron Street sa Santa Ana, Maynila. Ayon sa Bureau of Fire Protection, sa kisame sa ikalawang palapag ng gusali nagsimula ang apoy kaya posibleng problema sa electrical wiring ang sanhi nito. Isang residente ang nasawi matapos hindi nakalabas mula sa isang kwarto. May problema umano sa pag-iisip ang 41 taong gulang na biktima. Tinatry naming puntahan ang kanyang pinaroroonan, ngunit hindi kami nagtagumpay kasi yun nga, bagsak na talaga yung second floor, gawa nga ng materials din ditong bahay na to ay magawa lang din sa light materials. Most probably na-suffocate na yun siya. Nasunog din ang vulcanizing shop at computer shop sa ibaba ng residential area. Tinatayang aabot sa 300,000 piso ang halaga ng napinsalang ari-arian. Nasunog din ang isang condominium unit sa loob ng Emilio Aguinaldo College Compound sa Paco, Maynila kaninang madaling araw. Agad namang nakalabas sa mga tenant ng gusali pero 2 ang nasugatan matapos madaplisan ng apoy sa tenga at braso. Ayon sa BFP, posibleng problema rin sa linya ng kuryente ang sanhi ng sunog bagamat wala raw appliances sa loob ng unit. Nakakita naman ng ilang paglabag sa fire code ng BFP nang inspeksyonin nila ang loob ng 5 palapag na kondominium. Ang kailangan natin dan is fire sprinkler, yung automatic fire sprinkler system, at saka yung standpipe. Wala akong nakita sa taas. Tinatayang aabot sa 50,000 piso ang halaga ng nasunog na ari-arian. Sa mga ganitong mga paupahan, dapat po mag-comply tayo sa mga requirement ng ating gobyerno. So, mas lalo ito, sigurado ito, malapit sa eskwelahan ang mga nakatira dito, mga estudyante. Nagkasunog din sa South Cotabato. 8 silid-aralan sa bayan ng Surala ang mabilis na natupok. Mabilis kumalat ang apoy dahil sa kalumaan ng mga silid-aralang gawa sa kahoy. Ayon sa OIC ng paaralan, tinatayang nasa ₱250,000 ang halaga ng pinsalang idinulot ng sunog. Problema rin sa linya ng kuryente ang tinukoy na sanhi nito. Von Aquino, GMA News.